So, birthday. Classic celebration para sa pasasalamat at pag-alala kung kailan tayo sinilang at nabuhay sa mundong ito. At pag sinabing karawan mo, alam mong special ka sa araw na yon. At pag sinabing special ka, ibig sabihin, you just chill there, bro. Kasi salo mo lahat ng special treatment na posibleng matanggap mo. Nandyan yung mga taong babate sa'yo ng personal o di kaya mga friends mo sa social media accounts mo. Nariyan yung babate sa'yo ng happy birthday. Maikli at simple lang, pero sweet. Meron din naman yung tinipid. Kadalasan mula sa mga di mo kakilala, mga kaibigan mong walang masyadong social media presence, o di kaya yung mga tamad lang talaga mag-type. At lastly, meron ding babate sa'yo ng long sweet messages. Galing sa mga malalapit mong kaibigan o di kaya galing sa partner mo. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Kasi once in a year lang to nagaganap. At nakakatuwa lang na meron pa ring mga taong nakakaalala sa'yo tuwing karawan mo. Yung kahit hindi pa man sabihin ni FB, babatiin ka na agad nila. Magulat ka na nga lang kasi yung iba, babati pa sila sa'yo ng 12 AM na parabang New Year lang. Sweet, di ba? Hihi. Nakatanggap ka na ba kahit isang beses sa buong buhay mo ng regalo tuwing birthday mo? At sino naman ang mga hindi pa? Nung bata pa ako hanggang sa natapos ang teenage days ko, hindi ko pa talaga naranasan na makatanggap ng regalo tuwing nagbe-birthday ako. Ngayong medyo matanda na lang ata ako nakaranas ng mga simpleng bagay na hindi ko pa naranasan noon. Kaya natuto akong maka-appreciate kung sino man ang mga nagbibigay ng regalo sa akin tuwing may birthday ako kahit mapasimpleng bagay pa man yan. Kahit ngayong simpleng t-shirt lang, kasi ako na nun. It made my day the best! Ang sarap lang sa pakiramdam kasi kahit gaano pa man kasimple yan, ang importante meron ka pa ring regalong natatanggap kahit hindi mo in-expect. At isipin mo yon, naalala ka pa nilang bigyan. At syempre, pag may birthday, di mawawala ang handaan. Para doon sa mga may kayang maganda. Isa ako sa mga bata noon na nangangarap ring makakain sa Jollibee tuwing birthday. Yung kahit hindi magpa-birthday party, basta makakain lang ako, okay na ako dun eh. Pero dahil hindi namin afford noon, ay ni isang beses ay hindi ko naranasan yun. Pinaghahandaan lang ako ng mga magulang ko noon kapag meron silang naitatabing pera galing sa kita nila. Alam niyo yun, yung simpleng Filipino family style na handa lang, gaya ng spaghetti na matamis, pansit na pampahaba ng buhay, sabi nila, fried chicken na parang sponge kung humigop ng mantika, hotdog na may marshmallow sa ibabaw, lumpiang Shanghai na pinakaunang nawawala sa handaan, tapos kaya pinagpapasalamatan ko palagi ang mga magulang ko kasi kahit hindi gaano kalaki ang kita noon, ay nagagawan pa din nila ng paraan para lang gawing special ang araw ko. Naalala ko pa nga, may isang beses nung pinaghandaan nila ako ng bongga, na pati sa school namin ay namigay din kami ng mga pagkain para sa mga estudyante at teachers para sa recess. Kaya di na nila kailangan bumili pa sa tindahan ng pagkain. Simple lang pero ang saya ko na noon. At isa yun sa mga core memory at unforgettable childhood experience ko. Once in a year lang natin masaselebrate ang karawan natin. Kaya sana'y sulitin natin yung araw na yon, mapasimpleng handaman lang o pag-treat sa sarili natin. Dahil deserve natin sumaya kahit man lang sa birthday natin, di ba? At syempre, wag din natin kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Hindi lang dahil sa panibagong chapter ng buhay natin, kundi dahil rin sa mga taong ginagawang mas special ang araw natin na akala natin simpleng araw lang.